Nagsisimula ang pelikula sa pagpapalaya kay John Brickner dahil sa parol. Siya ay gumugol ng 4 na taon sa bilangguan mula sa kabuuang sentensya na 7 taon. Dahil sa kanyang huwarang pag-uugali at sa kasalanang dinala niya sa pagpatay sa isang lalaki, siya ay pinalaya sa parol. Lumipat si John sa Seattle at nakakuha ng bagong trabaho bilang construction worker. Sa gabi, pumunta si John sa bar at napansin na may 2 lalaki na hinaharas ang waitress. Inatake ni John ang isa sa mga lalaki at hiniling sa kanya na humingi ng tawad sa babae at pagkatapos ay pinalayas siya sa bar. Ang pag-uugali ni John ay nagpahanga sa may-ari ng bar na nag-aalok sa kanya ng trabaho. Sa katunayan, nakakuha si John ng pangalawang trabaho bilang bouncer sa bar. Makikita natin si John na hindi tinatrato ng maayos ng kanyang amo bilang construction worker. Sa bar, nagkaroon ng away sa pagitan ng 2 lalaki, kaya pinuto ni John ang away at pinaalis ang mga taong nag-away. Dahil sa kapangyarihan ni John, may lumapit kay John at nag-alok sa kanya ng trabaho, ngunit tumanggi si John. Isang araw, habang nagtatrabaho sa isang construction site, lumapit ang asawa ng lalaking pinatay ni John at ang pangalan niya ay Veronica. Ipinaalam niya kay John na nag-apply siya para sa parol. Nagpasalamat si John kay Veronica, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya ginawa dahil sa mga mensaheng ipinapadala sa kanya ni John. Ginawa niya ito dahil mayroon siyang 8 taong gulang na anak na babae na nangangailangan ng transplant ng puso. Sinisisi niya si John sa pagpatay sa kanyang asawa. Hiniling niya kay John na bayaran ng $250,000 na bayad sa operasyon. Pumunta si John sa kanyang silid at binibilang ang ilan sa perang nakuha niya mula sa kanyang trabaho at itinago ito sa butas ng bentilasyon. Nang gabing iyon, habang ibinigay ng waitress ang kanyang sweldo kay John, binilang niya ang perang nakuha niya, naramdaman na hindi niya mababayaran ang $250,000 na operasyon, tinanong niya ang waitress kung paano niya mahahanap ang taong nag-alok sa kanya ng trabaho noong araw na iyon. Dinala niya siya sa isang lalaking nagngangalang Reno. Napag-alaman ni John na naghahanap si Reno ng mahuhusay na manlalaban para lumahok sa mga lehitimong kompetisyon sa pakikipaglaban. Nang malaman ni John ang tungkol sa trabaho, tumanggi siyang sumali. Sinubukan ni Reno na kumbinsihin si John na manatili sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na makakakuha siya ng maraming pera para sa kanyang paglahok sa laban. Isang araw sa lugar ng trabaho, pinaalis ng manager si John sa trabaho. Kahit na si John ay nagtatrabaho ng husto at taos-puso. Biglang inatake sa puso ang manager at iniligtas siya ni John habang hinihintay na dumating ang mga paramedic. Nang gabing iyon, pumunta siya kay Veronica at sinabi sa kanya na hindi niya mababayaran ang operasyon ng kanyang anak. Sinimulan ni Veronica na sumigaw kay John at ipinakita sa kanya ang mga liham na isinulat ni John sa kanya habang siya ay nasa bilangguan. Dumating ang kanyang anak na si Sarah dahil sa malakas na boses, kaya hiniling sa kanya ng kanyang ina na bumalik sa kama. Ngunit ipinakilala ni Sarah ang kanyang manika kay John at nagsimulang maawa si John sa kanya. Sinabi ni John kay Veronica na susubukan niyang tulungan siya. Bumisita si John sa fighting ring at nakasali at lumaban sa kanyang unang laban bilang kapalit ng kalahok na nawalan ng malay sa laban. Nagtagumpay si John na talunin ng lalaki sa kabila ng pagkagat sa kanya nito. Pagkatapos ay ibinahagi ni John ang perang nakuha niya sa taong nawalan ng malay dahil tinulungan niya itong makuha ang perang ito. Kinabukasan, pag-uwi ni John, nakita niya sina Reno at Frankie sa kanyang silid. Hiniling nila kay John na lumahok sa higit pang mga laban dahil kumikita siya para sa kanila at kailangan nila ng pera. Pagkatapos ay pumunta sila upang makipag-usap sa isa pang taong nagngangalang Deacon na isang mamumuhunan at gusto ni Reno na bigyan niya ng pagkakataon si John na lumahok sa mga laban dahil magaling siya. Ngunit sinabi ni Deacon na walang sino man ang maaaring magtiwala kay John at walang pang matagalang garantiya. Hiniling ni John na makipag-usap ng pribado kay Deacon. Sinabi ni Deacon kay John na kailangan niya ng pera bago siya maniwala dito at tinanggap ito ni John at sinabi na babalik ito kasama ang pera. Isang lalaking nagngangalang Nestor ang lumapit kay Reno kung saan may utang si Reno sa lalaking ito. Inutusan ni Nestor ang kanyang mga tauhan na patayin si Reno, ngunit si John ay namagitan at sumang-ayon kay Nestor na lumaban at ang matatalo ay magbabayad ng $10,000. Pumayag si Nestor. Nagsimula ang labanan sa pagitan ni John at ng isa sa mga tauhan ni Nestor. Nagsimulang maglaban ng dalawa habang napapalibutan ng grupo ng mga aso na kakagatin ng sino mang lumapit sa kanila. Ang labanan ay napakatindi. Ngunit nanalo si John at ngayon ay may sapat na pera sina John at Reno para makipagkita kay Deacon. Nakatanggap si John ng tawag mula kay Veronica.
Nakita ni Frankie ang pangalan ng tumatawag sa telepono ni John at tinanong siya tungkol dito. Sinabi ni Frankie kay John ang tungkol sa kanyang relasyon kay Reno at kung paano iniligtas ni Reno ang kanyang buhay. Ngunit hindi interesado si John doon, at sa halip, tinanong ni John si Frankie tungkol sa kung ano ang isinangla ni Reno. Nang maglaon, binisita ni John si Veronica sa ospital. Maayos naman ang kalagayan ni Sarah, ngunit lumala ang kanyang kalusugan at dinala siya sa ospital. Sinabi ni John kay Veronica na nagsusumikap siya upang makakuha ng pera para kay Sarah. Sinubukan ni Veronica na maging matyaga at sinabi sa kanya ni John na magtatrabaho siya para sa pera. Sa bahay ni Reno, naalala ni Frankie ang pangalan ng taong tutulong sa kanila, ngunit hiniling sa kanya ni Reno na maghintay dahil halos hindi pa nila natatapos ang problema nila kay Nestor. Ngunit si Frankie ay naaawa kay John at sinabi kay Reno na si John ay hindi isang money changer. Nagalit si Reno sa mga salita ni Frankie at sinabi sa kanya na si John ay nakapatay ng isang tao sa nakaraan at iyon ang dahilan kung bakit siya nasa bilangguan. Tinanong ni Reno si Frankie kung sa tingin niya ay isa si John sa mabubuting tao. Sinabi niya sa kanya na kailangan nila ng pera para mabayaran ang kanilang mga utang. Narinig ni John ang buong pag-uusap nila ngunit hindi ito naapektuhan. Nang maglaon, lumahok si John sa maraming laban at nanalo sa bawat laban. Si John ay bumalik sa bahay ni Frankie na mag-isa at nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang kakayahan sa paggamit ng karayom at tinanong siya kung bakit hindi siya pumasok sa medikal na paaralan. Samantala, habang nakikipaglaro si Reno sa kanyang mga kaibigan, nilapitan siya ng mga tauhan ni Val at inilabas siya ng gusali, binugbog siya ng matindi, at inutusan siyang magbayad ng 250,000 na siyang halaga ng utang niya kay Val. Nagbanta silang sasaktan si Frankie kapag hindi niya binayaran ng halaga sa loob ng tinukoy na panahon. Pagkatapos ay nag-set up si Reno sa pagitan ni John at ng isa sa mga tauhan ni Nestor, at ito ay naging isang mahirap na laban para kay John. Tinamaan ng ilang suntok si John na nagudyok kay Frankie na subukang ihinto ang laban. Ngunit hindi umatras si John at sa pagbibigay ni Reno ng lakas ng loob kay John, nagawa niyang mapatumba ang kanyang kalaban. Nang maglaon sa panahon ng pagdiriwang, sinabi ni Reno na kailangan pa nilang maghintay at pagkatapos ay isang emergency na tawag ang dumating kay John mula kay Veronica. Mabilis na pumunta si John sa apartment ni Veronica. Nang dumating si John, nakahanap siya ng sulat mula kay Veronica na nagsasabi sa kanya na ang kanyang kahilingan ay tinanggihan ng donor. Pagkatapos ay nakita ni John na sinusubukan niyang tapusin ang kanyang buhay sa banyo, kaya mabilis siyang dinala ni John sa ospital. Sa waiting room, tinanong ni Frankie si John tungkol kay Veronica at sinabi niya sa kanya ang buong kwento. Napansin ni John ang mga peklat sa pulso ni Frankie na nagpapahiwatig na iniligtas ni Reno ang buhay ni Frankie isang araw nang siya ay nagtangkang magpakamatay. Nang magising si Veronica, lumapit si John sa kanya at sinabi sa kanya na hindi siya dapat sumuko. Sinabi niya sa kanya na dapat ay ibigay niya ang kanyang puso sa kanyang anak na si Sarah. Ngunit ipinangako ni John sa kanya na makukuha niya ang pera. Inayos ni Reno ang isang laban para kay John na tumatayan ng $250,000. Ikinulong ng mga tauhan ni Val si Reno sa banyo, ngunit nangako siyang ibibigay ang pera pagkatapos ng laban. Nakita ni Frankie ang mga lalaki at nagalit kay Reno dahil hindi niya sinabi sa kanya kung ano ang ginagawa niya. Nagsimula ang laban at natalo ni John ang kanyang kalaban. Ngunit nais ni Nestor na ang labanan ay hanggang kamatayan, ngunit tumanggi si John at natalo. Lumapit si Frankie para yakapin si John habang si Reno ay brutal na binugbog ng mga tauhan ni Val. Sa kanilang pagbabalik, natuklasan ni John na may utang si Reno sa isang lalaking nagngangalang Val. Sinabi ni John kay Frankie na dapat ay sinabi niya sa kanya. Sinabi ni Reno kay John na hindi niya ito problema. Isang araw, habang kumakain si John, napansin niya ang isang kotse na ilang araw nang nagbabantay sa kanya. Sumakay si John sa kotse at dinala nila siya sa isang matandang lalaki.
Sinabi ng lalaki kay John na dahil nailigtas ni John ang kanyang bayaw habang siya ay nagtatrabaho bilang isang construction worker, ang lalaking ito ay may utang sa kanya. Sinabi ni John sa lalaki na kailangan niya ng pera upang maisagawa ang transplant ng puso para sa isang batang babae na nagngangalang Sarah. Naging malinaw kay John na ang taong ito ay si Val, kung saan may utang si Reno. Nag-aalok si Val kay John ng dalawang pagpipilian. Ang unang opsyon ay bayaran niya ang mga utang ni Reno o tulungan si John na makuha ang pera para kay Sarah. Ngunit pinili ni John na tulungan si Reno. Pagkatapos, iniuwi ni John si Veronica at sinimulan ni Veronica na ikwento ang kanyang buhay. Sinabi kay John na ang kanyang anak na babae ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Sinabi sa kanya ni John na hindi niya sinasadyang patayin ang kanyang asawa at ito ay isang self-defense lamang. Bumisita si John kay Deacon, ngunit sinabi ni Deacon kay John na hindi niya siya matutulungan. Umuwi si John sa kanyang tahanan at inayos ang kanyang mga gamit. Pagkatapos ay dumating si Reno at nagpasalamat kay John sa pagtulong sa kanya na bayaran ang kanyang mga utang. Lubos na nagpapasalamat si Frankie kay John kung paano niya iniligtas si Reno sa pamamagitan ng pagbabayad ng kanyang mga utang. Samantala, nakatanggap si Reno ng isang tawag mula kay Deacon na nagsasabi na may hindi kilalang tao na nag-organisa ng kanyang laban na nagkakahalaga ng $250,000. Tinanggap ni Reno ang kanyang alok at nag-schedule ng laban. Magsisimula ang laban matapos itulak ng hindi kilalang tao. Lahat ay nasa sabik na magsimula ang laban. Ngunit, ito na pala ang pinakamahirap na laban na haharapin ni John. Nang bumagsak si John at ang kanyang kalaban sa lupa, nabunyag na patay na si John, ngunit nag-actan lamang siya ng ilang materyal. Nang tumayo si John, tinanong niya sila kung maaari ba nilang tapusin ang laban at nagtagumpay si John sa labanan. Si Veronica ay nakakuha ng donor para sa kanyang anak na babae at nailigtas ang buhay ng kanyang anak na babae. Ibinalik ni John ang singsing ng ama ni Reno na isinangla niya habang binili ito ni John pabalik para sa kanya. Pagkatapos ay nagyakapan sina Reno at John, nagpapasalamat ng marami sa kanyang ginawa. Nagtatapos ang pelikula habang naglalakad sila palabas ng ospital, nag-uusap para sa kanilang susunod na laban. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.